Nagsisimula ang pelikula sa Raccoon City. Ang may-ari ng Umbrella Corporation na si Dr. Marcus ay naghahanap ng lunas para sa kanyang anak na si Alicia na may sakit na nagpapabilis ng pagtanda. Desperado si Marcos na mailigtas siya, kaya nag-record siya ng boses at itsura ng kanyang anak bilang backup. Kalaunan, nadiskubre ni Marcus ang tinatawag na Tia virus na kayang magpagaling ng mahigit 1,000 sakit. Nailigtas ng paggamot ang buhay ni Alicia at sinimula ng Umbrella na ibenta ang bagong produktong ito bilang gamot. Kalaunan, sa isang cable car sa South Africa, isang bata na uminom ng gamot ng Umbrella ang nabilaukan ng mani at bumagsak, kaya nagmadali ang mga matatanda na mag-spa. Sa sandaling iyon, nagbago ang estudyante at naging undead at inatake ang guro para kumain. Pagdating ng cable car sa destinasyon nito, patay na o nagbago na ang lahat ng miyembro ng grupo. Tinakpan ang insidente ng business partner ni Marcos na si Isaacs, pero di nagtagal ay nagtalo ang dalawang lalaki tungkol sa kung ano ang gagawin sa T virus. Iniisip ni Marcos na masyado itong delikado at gusto niya itong sirain, pero gusto ni Isaacs na gamitin ito para sa militar, kaya pinapatay niya si Marcos kay Agent Wesker. Pagkatapos nito, naging tagapag-alaga si Isaacs ni Alicia, at ng kalahati niya sa kumpanya, kaya siya na lang ang may kontrol. Sa mga sumunod na taon, naging isa ang Umbrella sa pinakamakapangyarihang kumpanya sa mundo at kailangan ni Isaacs ng tulong sa pamamahala nito, kaya gumawa siya ng EA na tinawag na Red Queen na kamukha ni Alicia dahil sa mga recording ni Marcos. Pagkalipas ng 10 taon, nagkaroon ng outbreak ng virus at binomba ng gobyerno ang Raccoon City, pero hindi ito sapat para mapigilan ang Tia virus dahil kumakalat ito sa hangin. Isang malalang pandemya ang kumalat sa buong mundo sa loob lang ng ilang araw, at halos nawala ang sangkatauhan. Matapos ang maraming taon ng pakikipaglaban sa iba't ibang kalaban, nagtipon si Alice at isang maliit na grupo ng mga nakaligtas sa Washington, D.C. para sa huling laban. Sa kasamaang palad, nahulog sila sa isang bitad, at si Alice lang ang nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng isang metal na hatch. Pagkatapos ng laban, lumabas si Alice at nakita na wasak ang buong lugar, kasama ang White House. Sinubukan niyang uminom sa National Mall pero biglang may undead na lumabas mula sa tubig at inatake siya. Nakipaglaban si Alice hanggang sa makawala siya, at hindi siya nasundan ng halimaw dahil nakagapos ang paa nito sa mga razor wire. Pagkatapos, naghanap si Alice ng mga armas sa mga gumuho na gusali pero kaunti lang ang nakita niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang umuga ang mga debris at may lumabas na lumilipad na undead, kaya tumakbo si Alice palabas at sumakay sa isang jeep. Sa maingat na pagmamaneho, napabangga niya ang nilalang sa isa pang sasakyan at nakatakas siya. Pero bumalik ang halimaw at hinawakan ang sasakyan gamit ang mga kuko nito hanggang matanggal ang bubong. Ginamit nito ang buntot para atakihin si Alice, pero binilisan niya ang takbo at muling nabangga ang halimaw bago niya iniikot ang sasakyan para salpukin ito at matrap. May mga pampasabog sa sasakyan kaya inactivate ito ni Alice at tumakbo palayo habang namatay ang halimaw sa pagsabog. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang sirena at mailihim na kamera na nag-scan kay Alice, kaya hinanap niya ang pinanggagalingan ng tunog. Pumasok siya sa isang underground bunker na puno ng armas pero walang tao. Biglang nagsimulang magpadala ng mensahe ang fax machine na paulit-ulit nagsasabing "Hello Alice" at bumukas ang mga screen para ipakita ang Red Queen na nagsabing laban na siya sa Umbrella at gusto niyang pigilan ito ni Alice. Naputol ang usapan nila nang may isa pang undead na umatake, pero dahil sa babala ng Queen, natalo ito ni Alice sa pamamagitan ng mabilis na pagpugot ng ulo nito. Ipinaliwanag ng Red Queen na may 48 oras na lang ang sangkatauhan, kaya kailangang bumalik ni Alice sa Raccoon City at pumasok sa pangunahing lab ng Umbrella na tinatawag na The Hive. Doon, makikita niya ang antidote na kumakalat sa hangin na sisira sa Tia virus at sa lahat ng nahawahan nito kapag nadikit. Pagkatapos, kumuha si Alice ng bagong sasakyan at bumiyahe papuntang Raccoon City. Sa gitna ng daan, dumaan siya sa isang harang na sumira sa mga gulong at nagpa-crash sa sasakyan, pero buti na lang may nakita siyang umbrella bike malapit. Nang subukan niyang lumapit, may sundalong tumalon mula sa mga guho at pinabalik siya, dahilan para matapakan niya ang isang bitag na nagbitin sa kanya ng patiwari. Dumating ang mas maraming sundalo at binugbog siya, pero tumawa si Alice at lumaban kahit nakabitin. Pinabagsak niya ang ilan bago kumuha ng baril mula sa kanyang bota at pinaputukan sila,
mabilis na natalo ang lahat. Binaril niya ang lubid para makawala at nang subukan ulit siyang atakihin ng mga sundalo, pinatay niya ang mga ito. Sinubukan niyang gamitin ang bike pero dahil hindi siya kabilang sa umbrella, kinuryente siya nito at nawalan siya ng malay. Kalaunan, nagising si Alice sa isang maliit na selda kasama ang ibang preso at nakita si Isaacs na nagsabing ang Isaacs na napatay niya noon ay clone lang. Mula noon, pinatay niya ang lahat ng clone ni Alice at inilagay ang mga ulo sa isang kahon. Biglang bumukas ang pinto at nalaman ni Alice na ang selda niya ay nasa loob ng isang malaking tangke ng umbrella na sinusundan ng libu-libong undead. Itinapon nila si Alice sa labas na nakatali ang mga kamay sa tangke, kaya kailangan niyang tumakbo sa likod nito para hindi mapatay. Nang may undead na masyadong lumapit, nagawa niya itong pabagsakin pero hindi siya tatagal. Nang tumalikod ang guard, nagtago si Alice sa ilalim ng tangke at hinintay na yumuko ang lalaki para maihagis siya sa mga undead na agad kumain sa kanya. Di nagtagal, may isa pang guard na lumabas, pero nakaakyat na si Alice sa tangke at mabilis niya itong tinalo at inihagis din sa mga undead. Sumunod na lumabas si Isaacs at naglaban sila. Magaling silang pareho at palitan ng suntok, pero kalaunan na naig si Alice at sinubukang patayin siya gamit ang lubid. Sinuntok siya ni Isaacs para makawala, kaya ginamit ni Alice ang lubid para ihampas ang ulo nito sa tangke. Sinubukan din siyang atakihin ng mga undead pero natalo niya ang mga ito bago siya hinila ni Isaacs para ipagpatuloy ang laban. Matapos ang ilang suntok pa, sinakal ni Alice si Isaacs at pinilit siyang tanggalin ang posas. Ginawa niya ito at inatake ulit siya, pero lamang si Alice at muntik na siyang mapatay hanggang sa may isa pang tangke na nagpaputok sa kanila. Napansin ni Alice na may umbrella bike sa loob ng tangke, kaya pinutol niya ang kamay ni Isaacs at ginamit ito para ma-activate ang bike at makatakas. Ginamit ni Driver Lee ang mga baril at missile ng tangke para subukang patayin siya, pero naiwasan ni Alice ang lahat ng putok at nakatakas. Makalipas ang ilang oras, nakarating si Alice sa Raccoon City na may malaking hukay sa gitna. Habang nagmamaneho siya sa kalsada, may ilaw na kumislap mula sa itaas na nakasilaw sa kanya at may poste na bumagsak, sinira ang kanyang motorsiklo at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nakita niya ang isang lalaking tinatawag na Daisy na sinusubukang turukan siya, kaya agad niya itong pinigilan at ginawang bihag habang may grupo ng mga taong may armas na dumating. Nang malapit na siyang patayin, dumating ang matalik niyang kaibigang si Claire at sinabing kakampi nila si Alice. Umakyat ang grupo sa bubong at nakita na papalapit si Isaacs, kasama ang dalawang tangke at hukbo ng mga undead, kaya kailangan nilang gumawa ng plano, pero biglang umubo si Alice at bumagsak. Buti na lang may gamot si Daisy para sa kanya, at nang gumaling siya, pumayag si Alice na tulungan silang ipagtanggol ang kanilang kuta laban sa pag-atake ni Isaacs kapalit ng pagtulong nila sa paghahanap ng antidote pagkatapos. Wala silang maraming armas pero marami silang gasolina, kaya gumawa sila ng ilang catapult para magamit ito. Nang dumilim na, dumating si Isaacs at ang kanyang hukbo. Naglunsad ang grupo ng naglalagablab na bala at sinira ang isa sa mga tangke, kaya pinahinto ni Isaacs ang isa pa at inutusan ang kanyang mga sundalo na ilabas ang pain. Isang survivor ang pinalaya mula sa tangke at hinabol siya ng mga undead, kaya binuksan ni Alice ang gusali para sa kanya habang binabaril ng iba ang mga undead gamit ang mga bala at isa pang naglalagablab na projectile. Nang malapit na sa gate ang survivor, pinaputukan siya ng tangke para patayin at may ilang undead na nakapasok bago nila naisara ang pinto. Sinubukan ni Dosi at Claire na labanan ang mga undead, pero inutusan ni Isaac si Lee na paputukan ang pinto at itinulak ng pagsabog palayo ang dalawa. Ang iba sa team ay naghagis ng mga bato mula sa itaas para durugin ang mga ito, pero pinaputukan ni Lee ang mga turret sa bubong kung saan nakatayo ang team para pigilan ang iba pa nilang mga bitag. Sa ibabang palapag, ginawa ng team ang lahat para pigilan ang mga undead na makatawid sa harang. Isang matinding labanan ang nangyari habang pinapatay nila ang halimaw isa-isa, pero di nagtagal ay may isang mandirigma nila na nakagat at namatay. Alam nilang hindi na magtatagal ang harang, kaya nagmadali silang umakyat at ibinuhos ang lahat ng gasolina at sinindihan ito gamit ang mga sulo na tumupok sa lahat ng undead sa ibaba. Pagkatapos, nag-zipline si Alice pababa at nagsimulang bumaril ng mga zombie habang papunta siya sa tangke. Sinubukan siyang paputukan ni Lee,
Pero nagtago si Alice at umakyat sa ibabaw ng tangke, kung saan nagbuhos siya ng gasolina sa vent at sinindihan ito para magkaroon ng malalaking apoy sa loob. Biglang huminto ang tangke at may sundalong nagbukas ng hatch, pero agad siyang binaril ni Alice. Lumabas si Lee at nakipaglaban ng mano-mano, sinipa si Alice pababa ng tangke. Nagpatuloy sila sa laban sa lupa at madaling nanaig si Lee. Pero may undead na lumitaw sa likod niya at habang abala siya rito, binaril siya ni Alice. Pumasok si Alice sa tangke at mabilis na tinalo ang isa pang undead bago niya nakita ang dalawa pang survivor pero wala si Isaacs. Paglabas niya, dumating ang kanyang team at pinatay ang iba pang halimaw at hinuli si Lee, itinali siya sa tangke at pinatakbo bilang pain para sa mga undead. Pagkatapos, napansin ng team na may dalawa pang hukbo na papalapit sa lungsod, kaya nagpasya silang magmadali papunta sa The Hive para hanapin ang lunas. Alam ng dalawang survivor mula sa tangke kung saan ito at sumama sila. Ang pinakamagandang daan papunta sa The Hive ay sa hukay, kaya nagsimulang bumaba ang team nang hindi nila alam na pinapanood sila ni Isaacs mula sa malayo at nakikita sila ni Wesker gamit ang security system ng Red Queen. Pagdating nila sa ilalim ng hukay, napalibutan sila ng mga halimaw na parang aso. Tumakbo ang team habang pinapaputukan ang mga ito na humahabol sa kanila sa loob ng hukay. May ilang halimaw na napatay pero kapalit nito ay may isa pang miyembro ng team na napatay at kinain. Di nagtagal, nakarating sila sa gilid ng bangin at tumalon sa tubig, at may ilang aso na tumalon din agad silang lumangway palayo, pero sinundan sila, at pagdating sa pampang ay may isa pang miyembro ang namatay. Habang hinahabol sila ng buong grupo ng mga halimaw, may isa pang bumagsak, pero ang natira ay nakatakbo papasok sa isang tunel ng The Hive, kung saan natatakot pumasok ang mga aso. Sa sandaling iyon, inutusan ni Wesker ang Red Queen na isara ang pasukan, kaya nagmadaling pumasok ang grupo. Habang tumatakbo sila sa tunel, inatake si Alice ng isang undead, kaya nilabanan niya ito sandali para makaalis at hinayaan na madurog ng pinto ang halimaw. Pagkatapos, sinalubong sila ng Red Queen at ipinakita ang video ng isang meeting ng Umbrella bago ang outbreak. Plano ni Isaacs na simulan ang apocalypse gamit ang Tia virus, papatayin ang lahat sa mundo maliban sa kanya at sa matataas na opisyal ng Umbrella para maumpisahan muli ang mundo ayon sa gusto nila. Hindi pinapayagan ang Red Queen na saktan ang mga empleyado ng Umbrella, kaya kailangan niya ang tulong ni Alice. Binigyan niya ito ng earpiece para tuloy ang komunikasyon at binalaan na may traidor sa grupo, pero binaliwala ito ni Alice. Samantala sa labas ng lungsod, natagpuan si Isaacs ng isa pang tangke ng Umbrella. Tumanggi ang mga sundalo na sundan si Alice dahil iba ang utos sa kanila, kaya agad silang pinatay ni Isaacs at inangkin ang sasakyan, ginabayan ang isang grupo ng mga undead papunta sa lungsod. Nang subukan niyang bumaba sa hukay, na-stuck ang tangke at napalibutan agad ito ng mga nilalang. Balik sa grupo, naglakad sila sa pangunahing hallway at nakita ang isang malaking electric fan na nakaharang. Dahil walang kuryente, maingat na dumaan si Ali sa pagitan ng mga blade at nakatawid. Ginaya siya ng iba pero biglang bumalik ang kuryente at nagsimulang umikot ang mga blade. Mabuti na lang at mabilis ang team at nakaiwas at nakatawid ng ligtas. Nakita ito ni Wesker sa security camera at inutusan na baliktarin ang ikot ng fan, kaya nagsimula itong higupin ang team. Kumapit sila sa kahit anong mahawakan sa sahig, pero may isang babae na walang makapitan kaya kinapitan siya ni Alice. Sa kasamaang palad, masyadong malakas ang fan at matapos ang matinding hirap, nahigop ang babae at napira-piraso bago muling mawalan ng kuryente. Pagkatapos, gumapang ang grupo sa isang vent gamit ang digital map ni Alice. Biglang bumalik ang kuryente at may bahagi ng sahig na bumukas, dahilan para may isang lalaking mahulog sa isang malalim na butas. Bumukas din ang sahig sa ilalim niya, kaya kumapit siya sa pinto para hindi tuluyang mahulog, pero nagsara ito at nadurog ang kanyang mga daliri. Nahulog siya sa isang madilim na kuweba at namatay habang mas marami pang trapdoor ang bumukas para ihulog ang iba sa iba't ibang tunel. Bumagsak si Ali sa isang madilim na laboratorio na puno ng mga bangkay at may naririnig siyang gumagalaw sa dilim. Sa sandaling iyon, may isa pang miyembro ng team na nahulog doon at sabay silang kumilos hanggang may isang bangkay na biglang nagising para gambalain ang lalaki, habang may isa pang halimaw na pumatay sa kanya mula sa likod. Natamaan si Ali sa laban pero agad siyang nakabawi at pinaputukan ang nilalang gamit ang dalawang baril hanggang sa bumagsak ito.
Mabilis ding nakabawi ang halimaw at nagtago habang minamatyagan si Alice sa pamamagitan ng ilaw ng kanyang flashlight. Nang makakita ito ng pagkakataon, umatake ulit at napabagsak ang flashlight. Sinundan ng halimaw ang ilaw, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Alice na ihagis ang isang kadena dito. Pagkatapos, tumakbo siya at humihinto lang para hampasin ang halimaw kapag may pagkakataon. Sinubukan siyang habulin ng nilalang, pero hindi sapat ang haba ng kadena at napigilan ito habang sinaksak ni Alice ang ulo nito. Biglang may kamay na gumulat kay Alice, pero si Dorothy lang pala iyon at sabay silang umalis sa laboratorio. Sa main office, ginising ni Wesker ang tunay na Isaacs. Ibig sabihin ang Isaacs sa tangke ay clone din tungkol naman sa tangke na iyon. Nagpa siya ang clone na Isaacs na lumabas at tumakbo, kaya sinundan siya ng grupo ng mga undead. Samantala, bumagsak si Claire sa loob ng isang malinaw na kahon, pero ginamit niya ang pulbura mula sa bala para pasabugin ito at makatakas. Hindi niya alam na malapit si Wesker. Balik kina Alice at Dosi, napunta sila sa isang delikadong lugar mula sa unang pakikipagsapalaran at nakita ang isang bag ng mga armas na iniwan ng dating team. 19 na minuto na lang ang natitira, kaya ginamit ni Alice ang computer para i-activate ang platform ng silid na nagsimulang bumaba sa loob ng The Hive. Habang bumababa, nakita nila ang mga katawan ng matataas na opisyal ng Umbrella na naka-cryogenic sleep, naghihintay na matapos ang apokalipse. Galit na galit si Alice kaya kinuha niya ang mga pampasabog mula sa bag para maglagay ng bitag. Pagkatapos ay umalis sila ni Dulcie sa elevator at pumasok sa isang kakaibang kuweba. Mabilis nilang tinawid ang tulay sa ibabaw ng tubig at nakarating sa main office kung saan naghihintay ang tunay na Isaacs. 9 na minuto na lang ang natitira at ipinakita ni Isaacs na nasa kanya ang antidote. Sa pagbabanta na sisirain niya ito, napilitan si Alice na ibaba ang kanyang baril. Hindi ito ginawa ni Dosi dahil siya pala ang traitor at pinababa rin niya kay Alice ang detonator. Dinala ni Wesker si Claire bilang bihag habang sinusuri ni Alice ang paligid. Iniisip ang lahat ng paraan para masaktan si Isaacs. Pero mas magaling magkwenta si Isaacs dahil sa kanyang cyborg implants at sinabi niyang huwag na siyang mag-abala dahil hindi siya aabot sa anumang bagay sa tamang oras. Matapos patunayang siya ang tunay na Isaacs, sinabi niya kay Alice na hindi siya ang orihinal tulad ng akala niya. Isa lang siyang clone at iyon ang dahilan kung bakit wala siyang alaala ng pagkabata. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang matandang babae na naka-wheelchair. Si Alicia na ngayon ay matanda na. Ang ihi niya ang ginamit para gawin ang lahat ng Alice clones at dahil sa sakit niya, mas matanda ang itsura niya kaysa sa tunay niyang edad. Gusto ni Alicia na mamatay si Isaacs, pero lagi siyang mahina para lumaban. Gayunpaman, pagmamay-ari pa rin niya ang 50% ng kumpanya at agad niyang sinibak si Wesker. Dahil dito, pwede na siyang saktan ng Red Queen, kaya agad nitong ibinaba ang isang blast door na dumurog sa paa ni Wesker at natrap siya. Sinubukan ni Dulcie na gumanti sa pamamagitan ng pagbaril, pero matagal na siyang pinaghihinalaan ni Alice at tinanggal na niya ang mga bala sa baril bago pa ibigay dito. Sinugod ni Alay si Dorothy at tumakas si Isaacs habang hindi siya nabaril ni Claire. Matapos ang ilang suntok, nanaig si Alice kay Dorothy at iniwan siya sa sahig para barilin ni Claire sa ulo dahil sa pagtataksil. Pagkatapos, inilagay ni Alice ang detonator sa kamay ni Wesker. Alam niyang kapag nawalan ito ng malay ay sasabog iyon. Habang hinahabol ni Claire at Alice si Isaacs, ikinonekta ni Alicia ang kanyang mga alaala sa computer bilang espesyal na regalo. Naabutan ni Claire at Alice si Isaacs, pero tuwing babaril sila ay naiiwasan niya ang mga bala. Dahil sa kanyang cyborg implants, napakalakas at napakabilis niya. Habang umaakyat ang elevator, nilabanan ni Isaacs ang dalawa at mabilis na napabagsak si Claire bago tumutok kay Alice na nagdepensa gamit ang keyboard. Muntik na niyang maitulak si Isaacs sa gilid, pero sa mabilis na galaw ay si Alice ang napunta sa gilid. May paparating na platform kaya sinipa ni Alice si Isaacs sa singit at nakaalis siya sa tamang oras. Nang huminto ang elevator, nagising si Claire at sinubukang lumaban ulit pero muli siyang natalo. Pagkatapos, hinarap ni Isaacs si Alice, sinuntok siya at itinapon sa isang koridor kung saan pinaandar niya ang maraming laser. Sa mabilis na paggalaw at pag-akyat sa pader at kisam, naiwasan ni Alice ang lahat bago bumalik sa pakikipaglaban. Inihagis siya ni Isaac sa pader at muntik nang mahulog,
pero ginamit niya ang mga debris para saktan ang paa nito at magpatuloy sa laban. Paulit-ulit na inihagis ni Isaac si Alice sa koridor, pero tumatawa lang siya at patuloy na lumalaban. Muling umandar ang mga laser at itinaas ni Isaac ang kamay ni Alice para maputol ang kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, may inihagis si Alice na pin sa sahig, nilagyan pala niya ng granada ang jacket ni Isaac habang naglalaban sila. Sumabog ang granada, malubhang napahina si Isaac at nakuha ni Alice ang antidote. Kaunti na lang ang oras kaya sinabi ni Claire kay Alice na umalis na nang wala siya. Tumakbo si Alice palabas ng The Hive at handa nang pakawalan ang antidote, pero dumating si Isaac at nasalo ito. Nang babarilin na sana siya, lumitaw ang clone niya at hindi nito matanggap na isa lang siyang kopya, kaya paulit-ulit nitong sinaksak ang orihinal na Isaac. Dahil sa distraksyon, naabutan siya ng mga undead at pinatay din. Sa sandaling iyon, namatay si Wesker at sumabog ang The Hive dahil sa mga pampasabog at namatay si Alicia. Sa labas, kinuha ni Alice ang antivirus mula sa katawan ni Isaac at sa wakas ay pinakawalan ito, dahilan para mamatay agad ang lahat ng undead sa paligid niya bago siya bumagsak. Pagkalipas ng ilang panahon, nagising si Alice at nalaman niyang nakatakas si Claire. Biglang lumitaw ang Red Queen at sinabi na bago namatay, in-upload ni Alicia ang lahat ng kanyang alaala para kay Alice, kaya nakuha niya ang pagkabata na hindi niya naranasan. Pagkatapos, umalis si Alice sakay ng isang bike. Dahil abutin pa ng ilang taon bago tuluyang mawala ang impeksyon, magpapatuloy siyang lumaban sa mga halimaw para protektahan ang sangkatauhan. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.